I will make Jonas Sultan a world champion. Yan po ang talaga nga namang pangakong napakaganda ng MP Promotions President Sir Sean Gibbons sa atin pong kababayan. Nakakalaban po lamang sa Liverpool nung nakaraang weekend si Jonas Sultan. Mga idol, ito po ay sinabi po sa akin mismo ni Sir Sean Gibbons at sinabi niya din po sa isang interview, panayam niya kay Dean Kinito Henson at kay Ma'am Diane Castillejo dun po sa kanilang YouTube channel at yung programa nila na Play It Right. You can watch that din po. You can check that on YouTube. Alright, so ito po ang nagpapatunay mga kaibigan na kapag ikaw ay nasa ilalim ng magandang pamamalakad ng mga tamang tao, talaga nga namang pasasaan pa ang iyong mithiin at hikain. Let's say ito, pagiging world champion, ay talaga nga namang napakalapit lang. Nandyan lamang sa tabi-tabi at right timing lamang ang kinakailangan para maisakatuparan. Ano? Kasi po mga kaibigan, madami po, may mga pangkat na nagsasabi, ay, wala yan sa handler. Basta magaling ang boxer. Ano yan? Automatic yan. Okay? Yes, kailangan magaling ang boxer. Kaya nga si Jonas Sultan, yung example, no? Jonas Sultan, mahusay na boksingero. Ano pa pong kailangan bagkos sa pagiging maghusay na boksingero, kailangan mo din ng maimpluwensya at malakas na handler. Bakit po? Unang-una, kailangan malakas yan, maimpluwensya para unang-una yung rankings, talagang mapabilang ka sa world rankings kaagad. Pangalawa, talaga nga namang para makakuha ka ng mga secured na laban sa world title, for example, or kahit world title eliminator, kailangan marunong lumaro yung iyong handler, okay, sa industriyang ito. Bakit po? Syempre po, dito sa boxing, mga kaibigan, aminin po natin o hindi, politika po yan. Boxing is politics. Politics is everywhere. Kahit hindi sa boxing, kahit sa mismong sa mga mundo ng mga politiko, sa mundo ng mga artista, kahit saan, kahit sa inyong trabaho, politika po yan. And meron pong kinalaman dyan yung palakasan. Kaya nga po sa atin, di ba, nung since dumating po sa MP Promotions itong si Sir Sean Gibbons, nagsunod-sunod na po ang laban. Napakadali na po sa ating makakuha ng spot sa world ranking at kumuha ng spot for world title shots para sa ating mga fighter. Aminin man yan o hindi ng iba, yan po talaga ang totoo. Kasi po ito ang aming hamon. Sige nga, kayo nga, gawin nga ninyo yan, yung nagagawa ng isang Sir Sean Gibbons, nagagawa ng MP Promotions. Yung mga kritiko ng MP, kritiko ni Sir Sean Gibbons, hamon ko sa inyo, hamon namin sa inyo, gawin nga ninyo yan. So magkakaroon tayo ng healthy competition, mas maraming mga Pilipinong boksingero ang mabibigyan ng oportunidad. Di ba ho? Kaya, yes, natalo si Jonas Sultan nung nakaraang weekend, and let us give the credit to Paul Butler. Napakahusay, perfect game plan yung kanyang nagawa. Deserve niya yung title na yon, mga kaibigan. At ano talaga, para sa kanya yung laban na yon. Ito namang si Jonas Sultan, syempre kahit naman po siya nabigo, ang importante po dyan, siya po'y nakalaban. Okay? Siya po'y merong milyong pisong iuuwi sa kanyang pamilya na masayang nag-aabang para po sa kanya. At ang siguradong ipinangako ni Sir Sean Gibbons, syempre yung kanyang bossing CEO ng Viva Promotions, they will promise Jonas Sultan, okay, a world title shot again. And of course, they vow to make Jonas Sultan a world champion. Imagine? Kung yung Jonas Sultan nananatili lamang talagang mapagtiwala sa mga nag-handle sa kanya, yun pasasaan pat dun po ang kanyang kauuwian. So, yun mga kaibigan, at sa iba namang pong balita, talaga nga naman pong itong WBO ay napakalapit na pong i-release yung kanila pong announcement hinggil po sa status ng WBO Bantamweight World Title. Yan po ay US time, Martes, sa kanila pong oras sa US, i-announce po nila yan. At kami po mga kaibigan, although meron na tayong may mga ideyaan ho, pero abangan nyo pa rin po, no? Dahil hindi pa po natin pwede yang ilabas. So, once again, Jonas Sultan
will soon be a world champion. If not this year, kasi ang target date niya again to fight will be November, maybe early next year. Okay mga kaibigan, so yun lamang po. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.